So kamusta mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So ito po yung pinaka-latest na balita ngayong araw. Siguro mga 30 minutes ago lang to habang sinushoot ko itong video na to. Kasi ito pong mga deboto ng Black Nazarene sa Quiapo ay nag-file po ng complaint sa prosecution office sa Manila. Patungkol nga dito sa ginawang katarantaduhan ni Pura Luca Vega. So ngayon, pag-usapan ngayon natin dito kung ilang taon siyang makukulong. Kulong na kaagad. Wala nang kaso-kaso, wala nang usap-usapan, kulong na kaagad. Hindi, sorry. Seriously, pag-usapan natin to, no? Kasi mga kababayan, mamaya, explain ko sa inyo kung bakit nainis ako dito. Okay? So, ito mga kababayan, no? Para makuha natin yung narrative ng content na to, basahin natin tong balita from Philippine Star. Sabi dito. Okay. Catholic group Hijos del Nazareno Central files a complaint against drag artist Pura Luca Vega for her drag performance allegedly disrespecting the Black Nazarene at the Manila City Prosecutor's Office. So, Manila Prosecutor's Office, ang ibig sabihin nito sa piskalya. So, kaso. Kaso pala ito, isipin mo. So, isipin mo. yung ginawa ni Pura Luca Vega na napakawalang kwenta, makakasuhan pa siya. What the hell? So ito, okay. Last August 10, 2023, the Manila City Council also declared Pura Luca Vega a persona non grata in the city, condemning the drag artist impersonation of Jesus in performances. Yan. So mga kababayan, meron bang sapat na basihan para kasuhan si Pura Luca Vega? Ayan ang pag-uusapan natin. Actually, itong mga grupo po na to, Hijos del Nazareno, actually sila po talaga yung grupo po na deboto ng Black Nazarene. Okay, so ito yung Facebook page nila, nakita ko lang kanina, at karamihan naman po talaga ng post nila ay syempre pag-share sa misa na nagaganap sa Nazareno. So ngayon, para makuha natin yung narrative nito, pakinggan natin yung sinabi po ng, I think leader ata nila tong nagsasalita dito. Tungkol sa kaso nga po ni Pura Luca Vega. Kanyang mga ginawang impersonation na sa aming paniniwala ay isang mataas na antas ng paglapastangan sa ating Panginoon at sa ating Jesucristo ay ikinararangal niyang inilagay sa kanyang mga social media accounts na nakikita sa buong mundo. Ang resulta po nito ay isang malalim na sugat sa aspetong spiritual, moral at mental sa ating mga Pilipino bilang mga mamamayan na naniniwala na ang Diyos ay buhay at naninirahan sa puso ng bawat isa sa atin. Ang atake sa ating Panginoon ay atake sa ating pananampalataya na parte ng ating pagkatao na sa makatuwid ay atake rin sa ating mga sarili. Ayan so ibig sabihin malinaw po talaga, nakakasuhan talaga itong si Pura Luca Vega. So ano ba yung nilabag na batas ni Pura Luca Vega? Actually, medyo tricky ito ng konti. Ito medyo excited akong abangan kung ano yung magiging developments nito. Kasi medyo, tulad ng sinabi ko, medyo tricky kasi ito Okay? So meron po kasi tayong crime against the fundamental law of the state. Ang pagkakaalam ko, ginawa ito kasabay ng 1987 Constitution. So, meron pong nakalagay dito sa Section 4, Crimes Against Religious Worship sa Article 132 hanggang 133. So, basahin lang natin to dito, no? Okay. So, sa Article 132, ang sabi dito, interruption of religious worship, the penalty of prison correctional in its minimum period shall be imposed upon any public officer or employee who shall prevent or disturb the ceremonies or manifestation of any religion. If the crime shall have been committed with violence or threats, the penalty shall be prison correctional in its medium and maximum periods. So, syempre, itong Article 132 ay patungkol ito sa public officer or government employee na hindi naman sakop dito si Pura Luca Vega. Pero dito sa Article 133, basahin natin to dito, offending the religious feelings, the penalty of arresto mayor in its maximum period to arresto correctional in its minimum period shall be imposed upon anyone who in place devoted to religious worship or during the celebration of any religious ceremony shall perform acts
notoriously offensive to the feelings of the faithful. So dahil nga po sa ginawa ni Pura Luca Vega, itong kalokohan na drug, what they call this, drug art. Para sa kanya, art daw po ito eh. Ang problema kasi dito mga kababayan, nasa social media, nasa internet, at kahit po yung YouTube account po ni Pura Luca Vega, nakapost po talaga doon yung mga video 3 years ago pa. Matagal niya nang ginagawa ito. So, ibig sabihin, once na nasa internet ito, nakikita po ito ng mga tao, especially ng mga deboto ng Nazareno. So ngayon, sa nakikita ko, pasok siya dito, no? Sa ito or during the celebration of any religious ceremony shall perform acts notoriously offensive to the feelings of the faithful. Well, kung ginawa ito ni Pura Luca Vega on private, kunwari kung sila lang, mukhang hindi sakop ito sa Article 133. Pero dahil nga po na nasa internet po ito at nakikita po ito araw-araw, anytime, 24 hours a day at sa buong mundo, so ang laban dito ng mga nag-file ng kaso ay ito nga, during the celebration of the religious ceremony. So anytime po kasi yon, kapag nasa internet, anytime pwedeng mapanood. Ako mga kababayan, sa matagal na pong naka-follow sa akin, siguro aware kayo sa religious stand ko. Na ako po ay free thinker at isa po akong free thinker ako eh, wala akong religion eh. Kumbaga andun ako sa side ng agnostic or atheism, nandun ako. Pero syempre mga kababayan, pagdating po sa usapin ng spiritual ng kapwa-tao, hindi ko po sinasaklawan yan. Especially hindi ko po binabatikos yung mga tao naniniwala sa religion or doon po sa deity na paniniwalaan nila. Mamaya babalikan po natin yan kasi meron pa akong gustong idagdag dito. So actually, bukod nga po dyan sa kaso na yan, na kakaharapin ni Pura Luca Vega, kasi nakalagay kasi dito, no, penalty of arresto mayor in its maximum period to arresto correctional. So ano bang ibig sabihin nitong prison correctional na to? Ito po ay the duration of the penalties of prison correctional, suspension, and desertio shall be from 6 months and 1 day to 6 years. So dahil dun sa ginawa ni Pura Luca Vega, pwede siyang makulong ng 6 na buwan hanggang 6 na taon. So good luck. Good luck lang. At bukod ba dyan mga kababayan, ito pa yung gusto kong ipakita sa inyo. Actually, habang lumilipas po ang mga araw, nadadagdagan po yung mga lugar sa Pilipinas kung saan po ay persona non grata itong si Pura Luca Vega. Diyos ko naman kasi mga kababayan, no? Diyos ko naman. Ewan ko ba, Diyos ko. So ito nga po yung Manila, Laguna, Cagayan de Oro, Bukidnon, General Santos City, South Cotabato, Florida Blanca, Pampanga, Taboro, Negros Occidental, Nueva Ecija, Dinagat Island. So siguro mga next year, buong Pilipinas na to. Persona non grata na sa buong Pilipinas. Diyos ko na yan. Nako, ewan ko ba. So ito kasi, pakita ko lang sa inyo. Ito yung pinaka-controversial po kasi na ginawa ni Pura Luca Vega. So balikan po natin yung pagiging what they call this, sinabi ko kanina, pagiging free thinker ko mga kababayan. Kasi mga kababayan ito, inaamin ko naman mga kababayan na free thinker ako. Okay. Pero hindi naman po kasi ako katulad ng ibang mga free thinker dyan na binabatikos yung religion. Ako po, minamahal ko po yung religion. Actually po, yung asawa ko ay deboto ng Nazareno. And then yung nanay ko at saka yung tatay ko is deboto ng Baklaran, simbahan ng Baklaran. At ako po ay pinalaki at pinanganak na Katoliko. So medyo nagkahetot-hetot lang po kasi yung religious belief ko. Dahil syempre ang dami ko sinaliyang religion. O from Katoliko, nagpadoktrina ako kay Eli Soriano. Umattend ako ng Iglesia ni Cristo. Actually, 5 session na lang ata. Babautismuhan na ako ng Iglesia ni Cristo eh. Tapos nag-born again ako, na Seventh-day Adventist ako. At syempre, nung nasa abroad ako, di ba, nagbalik Islam din po ako. And then may mga nakausap din po ako sa Saudi na mga Jews.
And then may mga kaibigan din po ako mga Hindu, mga Indiano. So masyadong interesting po kasi sa akin yung usapin ng religion, and then eventually out of the blue, with process naman po 'yon, lumabas, naging free thinker na lang po ako. Pero mga kababayan, habang sa proseso po kasi na 'yon, na nangyari sa buhay ko na para sa akin po ay napakakulay, naintindihan ko po yung religion. Naintindihan ko po yung religion. Okay? So, syempre, kunwari, ang isang tao po ay naniniwala sa isang religion or sa Diyos na paniniwalaan niya at masaya siya dito at wala naman siyang naagrabyadong tao, sino ako para batikusin siya? Ganun lang po yun. At ako, mga kababayan, ako nagsisimba din po ako sa Quiapo. Kahit na free thinker ako, nagsisimba po ako sa Quiapo kasama ng asawa ko, kasama ng anak ko. Kasi syempre para sa akin kasi kultura ng Pilipino 'yan yung pagiging Katoliko. So syempre naman yung ginawa naman kasi ni Pura Luca Vega, 'di ba? Talagang offensive po talaga ito. At saka yung nakakatawa kasi dito mga kababayan, hindi naman po kasi ito usapin ng drag show. Hindi naman po kasi ito usapin ng LGBTQ. Pero bakit kinakabit, especially itong si Rambo Talabong, ito tarantado din to eh. Si Rambo Talabong, yung dating reporter ng Rappler, kinakampihan si Pura Luca Vega. Siguro, para silang LGBT, kaya ganun. Pero sa akin mga kababayan, offensive po talaga yung ginawa ni Pura Luca Vega. Especially na tayo po, bilang Pilipino at nakatira sa Pilipinas, tayo po ay nasa kultura po ng Katoliko. So mga ka-streetwise ako, aabangan ko po ang mangyayari dito kay Pura Luca Vega. Wala lang, nagawan ko lang ng content to kasi sabi ko hindi ko gagawin ng content to pero napaka-interesting po kasi umabot na sa kasuhan. So kayo po mga kababayan, agree ba kayo sa ginawa ng mga deboto po ng Black Nazarene sa Quiapo sa pagkaso or pag-file ng complaint kay Pura Luca Vega? At syempre, alam naman po natin na hindi naman po lahat tayo ay naniniwala po sa Black Nazarene kasi maraming religion sa Pilipinas eh. 'Di ba? Merong Mormons, merong Iglesia ni Cristo, 'di ba? Merong born again, 'di ba? Marami. So, pero I think mga kababayan, some of the naniniwala sa religion din po is mukhang hindi rin po ata nagustuhan yung ginawa ni Pura Luca Vega. So yun lang po mga kababayan, no? So gusto ko pong malaman po yung opinion nyo nga po dito. So paki-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So sa muli po, maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si Takero Mimoto. Bye-bye!